Dahil ito na nga ang huling araw na itinakda ng ating Ama na sa atin ay lumikha. Isang araw lang ito sa paningin ng ating Ama at ito ay lumalabas na 1,000 taon para sa ating pakiramdam. Yan gaya ng nasusulat na palagi natin pinaalam sa lahat ng mga nakikinig at nanonood na ang isang araw sa ating Panginoon na yan na hindi natin dapat kalimutan. Nasa 2 Pedro, natatandaan nyo yung mensahe nun, 2 Pedro 3:8 ito ba yun? Binabanggit yun lang 1,000 taon ay isang araw lamang sa ating Panginoon, 1,000 taon sa atin. At yung 3 araw, dahil ito ay 3 araw na tinakda niya, yung kanyang paarawan, pinapatutuhanan din sa aklat ng Gawa 17:30 hanggang 31. Ating basahin, Gawa 17:17 right hanggang 31. Ano ba? Ano ba yun? 17:30 hanggang 31 ng mga Gawa. May mababasa tayo dito. Ito'y kailangang malaman ng lahat dahil ito ang papel ng pagkasugo na ang huling sugo ng ating Ama dito sa huling araw. Ipahayag sa buong lupa ang kanyang salita, ang salita ng kaligtasan upang tayo ay makaiwas sa kapahamakan. At kailangan pagtuunan ng pansin ng lahat ito. Huwag baliwalain. Marami ang mga napapanood tayo. Marami ang mga pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon na linilibang ang sarili para mawala yung takot dahil kapahamakan ang nakikita natin na sa ating harapan. Kamatayan ang nakanganga sa harap ng bawat isa. Kaya ito dapat pagtuunan ng pansin ito. Dahil sa mga napapanood ng bawat isa sa YouTube ba yan o kahit sa TV, ginagawang libangan ngayon yan para mapunas lang yung pangamba ng bawat isa na makakapitan ng COVID, yun, mga salot na yan. At halos lahat ngayon pinagbabawal na. Pinagsisikapan ng ating pamahalaan na maligtas tayo na mga mamamayan. At kailangan sundin, mabuti rin yung mga ganong gawain. At iwas ang lahat ng tao sa kapahamakan at kasalanan doon sa paraang ibinigay ng ating pamahalaan, ng ating Pangulong Duterte. Ay binuto ko rin yan Pangulong Duterte. Dahil alam ko na pag siya ay nabigyan ng katungkulan, ay talagang pinapanindigan niya, ginagawa niya. Ginaganap niya ang kanyang tungkulin sa kanyang bayan. Kaya mapalad tayo dito sa Pilipinas dahil binigyan tayo ng Ama na sa atin ay lumikha ng presidenteng matapang talaga. Ipinaglalaban ang ipinag-uutos ng ating Ama. Pag Pangulo ka,
Kailangan maging leader ka sa ikabubuti ng lahat. Ayun, pinagutos niya. Walang lalabas. Alam niyo yung mga nababawas dyan, hindi lang yung pag-iwas sa COVID. Maraming mga hindi dapat gawin na naiiwasan na natin doon sa hindi paglabas-labas na. Dahil sa mga paglabas-pasok natin sa ating bahay o kaya sa ating barangay, ay nakagagawa tayo ng hindi mabuti sa ating kapwa. Yung bawat sumusunod ngayon sa protocol na yan, salitang English yung protocol. Sa Tagalog yan ay patakaran. Patakaran natin yung protocol. Marami ang napapabuti pag sumusunod tayo dyan. Bawat isa sa atin. Dahil yung mga naggagawa ng kasalanan nababawas-bawasan. Tulad niyang pinapugutos ng ating ama sa ating ay lumikha, huwag ka magnanakaw. Ay yung mga nagpaplano magnakaw ay medyo nababawasan. Ay isipin nila, ay magnanakaw nga ako, tatamaan naman ako ng COVID. Ay wag na lang. Ayun, ay dahil yung COVID talaga napakahirap alisin sa katawan ng tao pag tumama yan. O, yung mga mapangalon niya, ako, laganap yan sa buong mundo. Yung mga mapakiapid, hindi nakukontinto sa isang asawa lamang. Nababawasan ngayon yan. Dahil wala na, hindi na sila makapunta dun sa bayan ng kanyang kalaguyo eh. Dahil bawal may 14 days na quarantine pag pupunta ka ron sa kabilang bayan. Ayun, nandun yung kabit mo, kabilang bayan. Ay bago kayo magkita, kailangan quarantine ka muna ng 14 days. Ay kailangan mo malaking budget. Ayun. Kaya nababawasan ngayon ang paggawa ng kasalanan sa lahat dahil yan sa patakal niya. Mabuti yan dahil lahat ng ipinag-uutos ng ating Pangulo, lahat ng desisyon niya, yan ay ipinapasok ng ating Ama na sa atin ay lumikha, na nasa langit ng mga langit. Pinapasok na sa kanyang titik. At sa ganyang klase ng nangungulo o pangulo o presidente ng isang bansa o bayan, hanggat sumusunod siya sa utos ng ating Ama na sa atin ay lumikha, walang mananalo sa kanya. Lahat ng sumusunod sa utos ng ating Ama na sa atin ay lumikha, walang mananalong kaaway niya. Siya naman. Dahil inuutosan siya ng Ama at sumusunod siya. Pero pag hindi ka na sumunod sa utos ng ating Ama, kahit maging sino ka, maging presidente ka man o ano, pag hindi ka sumunod sa utos ng Ama, ibibigay ka ng Ama sa iyong kaaway. Yan ang kanyang pangako. Kaya manatili lang tayo sa pagsunod sa ating Ama. Walang tatalo sa atin kahit COVID. Siya naman. Dahil yung COVID, sinadya talaga ng Ama yan na ang tatamaan yan ngayon yung mga hindi sumunod sa kanyang utos. Unang-una din yung patakaran na pag hindi ka sumunod sa protocol, hindi ka yung protocol na yan na pinalabas ng ating pamahalaan, ng ating Pangulong si Duterte. Yan ay mula sa Ama. At tatahulog ka ng kapahabakan. Paglabas ka, papahabakan. Patakaran ng gobyerno at kahit patakaran ng Ama ang unang-una. Kaya lahat ng nangyayari dito sa lupa, ito ay kagustuhan ng Ama. Dahil ngayon, hindi na panahon ngayon ng nilikha. Panahon na ngayon ang lumikha sa atin. Siya ngayon ang hari dito. Kaya sa atin, o sa amin na ngayon nakikita niyo at napapanood, ang hari sa amin dito ang Panginoon. At dito sa kanyang paghahari, siya ay may bagong pangalan. Sa kanyang paghahari, may bago siyang pangalan. Para sa hindi nakakaalam pa, buklatin ninyo ang aklat ni Zacarias 14:9. Dahil dito sa huling araw siya ang hari dito.
Hindi ngayon naghahari ang kahit sinong tao. Pag gumawa ka ng kasalanan, kahit sino ka, kahit gaano ka kayaman, tatamaan ka ng parusa ng aking ama. Siya Na naman. sa akin ay lumikha. Ama ko, dahil sinusunod ko siya. At magiging ama rin din ninyo kung susunod din kayo na kagaya ng pagsunod ko. Siya naman. Ang tinatawag niya ng anak ay yung sumusunod sa kanyang mga utos. O, basahin natin. Doon sa Zacarias 14:9, ang kanyang paghahari. Meron siyang bagong pangalan. Na sinabi din yung sa Apokalipsis. Una na munang natin basahin to. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga mensahe na nauna pa kaysa dito, may apat na ba? Apat. May apat ng mensahe na binigay, ikinalat na sa buong kanto. Kailangan pakatutukan mabuti dahil sa dami ng mga panoorin, yung cellphone na nakikita, ang ating dapat pagtutukan yung may kaugnayan sa buhay. Hindi yung sa kasayahan na pang sarili lamang. Hanapin ninyo na panuorin yung may kaugnayan sa buhay ngayon at sa darating. At sinasabi ko ang totoo sa inyo. Ito ang number 1 na may kaugnayan sa buhay na kasalukuyan at ng darating. Siya naman. Ito ay pinapaalam ko sa buong lupa. Dahil ito ang tinanggap kong kautusan mula sa aking ama na nagsugo sa akin. Hindi ko pwedeng hindi sabihin ito dahil ito ang papel ko. Dito ako sinugo ng aking ama na sa ating ayunika. Sabi niya sa akin, dito sa paghahari ko ito dito sa huling araw, dahil ito ikatlong araw na, ito ang pagbangon ng kanyang sugo. Ako yung sinugo ng ating ama, ang kagaya ni Moises, propeta ang kagaya ni Moises, at ako rin ang sanga ng Panginoon. Ako ang sanga na nagmula sa ugat. At pakinggan yung mabuti ang mga sinasabi ko upang kayo ay mapabuti. Dahil iisa lang ang mabuti, ang mga salitang nagmumula sa bibig ng huling sugo na ipinasok ng kanyang ama sa kanyang isip at puso. Ito, pakinggan nyo, ito ay lahat ng hulang ito ay nangyayari ngayon. Ito. Pag naghari ang Panginoon, ano ang kanyang pangalan? Dahil may bago siyang pangalan dito, basahin muna natin dito kay Zacarias. Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. O kita nyo, magiging hari. Pag sinabing siya ang magiging hari, siya ang masusunod. Siya naman. Ay, ang Panginoon, makapangyarihan yan Makapangyarihan yan. Walang makasusuway sa kagustuhan yan. Ay, lupa na at langit, ginawa niya. Tubig at lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, ginawa niya Ngayon, pag siya naghari, at ngayon nga sinasabi ko, siya na ang hari dito. Dahil ang pangalan niya iba na Kaya ito ang pagkabanggit dito sa aklat na ito ni Zacarias 14:9. At ang Panginoon maghahari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. Kanyang paghahari. Sino ang ating Panginoon? Si Isa. Oh. At ang pangalan niya noon ay ano? Chris. Jesu Cristo. Kristo. Pinalitan niya dahil para matupad yung kanyang sinasabi na yung ang lahat ng bagay ay kanyang binabago. Babaguhin ko ang lahat ng mga bagay. At isa na yung kanyang pangalan na ating mababasa. Siya mismo ang nagsabi ano kay Apokalipsis 3:12. So mababasa natin ito.
Apokalipsis 3:12. Basahin natin ang buo ng Apokalipsis 3:12. Apokalipsis 3:12. Ito ay sinabi. Tingnan nyo, siya nagsalita dito. Basahin natin. Apokalipsis 3:12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Yan. Yun ibibigay niya doon sa mga magtatagumpay. Alam niyo, pagtatagumpay na yun, bawat sinusubo ng Ama, yan ay binibigyan ng pagsubok. Binibigyan niya ng training, sinasanay sa kanyang mga salita. At ang nagtuturo dyan, yung Espiritu Santo, hindi tao. Itong kapamahalaan na ito ng pagtuturo na ibinigay sa akin mga Ama ay hindi mula sa tao. Kaya wala kahit isang tao na nagturo sa akin. Siya nawa. Ito ay pawang katotohanan. Kaya nga dito sa kanyang paghahari, sinasabi ko, sisigawan. Parang pinagsisigawan ko na dahil inuulit-ulit ko ito eh. Sa bawat mensahe, halos meron ito eh. Na dito sa huling araw, ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Ito inaabangan nga ito ng mga apostol eh. Yung mga anghel na abangan ito nangyayari nito. Pag siya naghari sa buong lupa, sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Di ba? Siya nawa. Napakatuwid na salita. Ang kanyang pangalan ay isa. Kaya nakatatak sa ulo natin na sumusunod sa utos ni Isa o Ama. Ay Isa o Ama. Kaya ang sabi sa atin ng ating Ama, sa atin ng mga sumusunod, ang pamagat ninyo ay alagad ng Isa o Ama. Dahil yan ang nakasulat. Yan ang ipinag-uutos na gawin. O, pag gusto niyo pa ng patunay na talagang si Jesus nga ang pangalan ay isa. Andun sa Roma 5:17. Tingnan natin. Kung hindi ako nagkakamali, sa Roma 5:17. Basahin natin. Roma 5:17. Ito ang isang patunay pa. Hindi lang isang bisis, sinabi. Ito. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Jesus. Siya nawa. Sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Jesus. Iso Kristo ang kalagay dito. Pero sa atin, pinatatanggal na ng Ama, yung pangalang Hesus Kristo. Yung Kristo, pinapatanggal na sa atin. Pwede yung banggitin yung Hesus. Huwag lang yung Kristo dahil pag sinabing crisis. Pag sinabing crisis, ano ibig sabihin ng crisis? Kahirapan. Okay, saan? Paghihirap. Paghihirap. Cry. Sis. Iyak. Palaging nakabukol. Palaging nakatubok. Nasa iyo palagi. Crisis. Crisis. Kahirapan. Puro pag-iyak.
O, di ba? Nabasa rin natin sa kanya, yung unang Korinto. Kung may natatandang kayo, mga sam. Yung sinasabi na dun sa ano, na kung kay Kristo lamang tayo aasa. Sa ang talata natin na babasa yun, hindi ko inaasahan ay mensahe ngayon. Ito sinasabi ng Espiritu Santo sa akin. Sinusunod ko lang. Sinabi ni Pablo dito. Natatandaan nyo? Ito yung ito yung tinatawag din ng ating Ama na kinalugdan niya. Kinalulugdan niya yung mga matyaga na sumasampalataya sa pamamagitan ng pamamahan ng pangangaral. Wala nakatanda sa atin na kung kay Kristo lamang tayo asa, ay tayo ay higit sa lahat, tayo ay higit na kahabag-habag. Ayan. Unang Korinto 15:19. Ayan. Kaya pinapatanggal sa atin ng ating Ama yung pangalan na Kristo. Dahil binanggit din ng apostol niya yung 15? 19. 15:19. 15:19, ba naman? Unang Korinto 15:19. Unang Korinto 15:19. Kita nyo, basahin ninyo ang mga nanonood kung kayo may Biblia. Basahin na natin. 15:19 ng Korinto. Sabi dito ni Pablo. Dahil may mga salita si Pablo na tama din. Kaugnay sa mga sinasabi, sa mga nakasulat sa aklat ng mga propeta. Kita nyo, itong sinasabi ni Pablo dito. Kaya sa amin na mga alagad ng isa o Ama ay hindi na binabanggit yung Kristo. Hindi na binabanggit yung sa panalangin. Dahil pinatunayan ni Pablo Ito, basahin natin. Unang Korinto 15:19. Sabi dito. Matandaan niyo mga nanonood. Itong talata na ito. Tanggalin na ninyo. Pag nanalangin ko, tanggalin na ninyo ang salitang Kristo. Ang pangalang Kristo. Dahil ito nagpapatunay. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagtitiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Siya na. Pag umasa ka kay Kristo, ang Kristo kasi pangalan pangalan ng paghihirap. Pag umaasa ka naman sa kahirapan, ay, siyempre, kung anong inaasahan mo, yun ang darating sa'yo. Aasa ka sa paghihirap, sa krisis. Ayan. Ay, di yun ang darating sa'yo. Paghihirap, puro takot, puro pangamba, sakit, patungo sa kamatayan. Kaya sinabi na may bago siyang pangalan At yung binanggit ni Pablo rin sa kanyang sulat. Na huwag tayong umasa para tayo hindi maging kahabag-habag. Naunawaan niyo po ba mga nakikinig? At nanonood kung ano ibig sabihin ng Kristo, kung bakit pinapatanggal. Binago na nga Mayroon na siyang bagong pangalan Dahil yung Kristo ibig sabihin yan ay paghihirap. Maraming umaasa dyan sa Kristo. Sabi si Kristo daw ang pag-asa ng mundo. Paano may pag-asa? Pag-asa para mahirapan. Ngayon, yung salitang yan kasi,
kaya pinatanggal yan, kaya inalis, dahil hindi iginalang yung pangalang yan. Yung salita. Parang dama kasi itong nangyari. Parang kiss. Na sulong ng sulong ang mga tao, desisyon ng desisyon na hindi nag-iisip. Hindi pinag-aaralan yung mga salita ng ating Panginoon kung anong ibig sabihin. Sabi nung ating Panginoon kay Pedro nung nagpakita siya ng ba't ibang uri ng hayop sa ibabaw ng malaking parang kumo. Patay ka, Pedro. Pagkatay ka at kainin mo, andun yung baboy, andun lahat ng mga karumal-rumal na. Hindi naman nagpatay si Pedro dun eh. Kaya pinagbabawal niya yung baboy, dugo, yung mga namatay sa sarili, yung mga nabikti, mga isang walang kaliskis, pinagbabawal dito sa atin yan. Na hindi pinag-aaralan ng mga tao kung ano ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, pag sinunod mo yung kanyang utos, mananatili ka. Dahil ang kanyang salita ay walang hanggan. Siya nawa. Pag nanatili ka sa kanyang salita na walang hanggan, siyempre, natural, mananatili ka. Dahil walang hanggan ang inaasahan mo. Ang salita niya, walang kamatayan. Sabi niya mawawala ang langit at ang lupa ni isang tuldok ng ating salita. Kailanman hindi mawawala. Siya nawa. Kaya umasa tayo sa kanyang salita. Kaya mga politikin ka. Yung mga bawal daw, katwiran pa nila. Kung alin pa yung bawal, yun ang masarap. Ang sinasabi nila. Di ba? Kaya maraming umiibig sa bawal. Ay nga, lahat naman na yung pinagbabawal ay kasalanan. At walang kasalanan na walang katapat na kaparusahan. Lahat ng kasalanan may kaparusahan. Siya nawa. Kahit sabihin mo masarap, yung bawal, ang isipin mo, anong parusa ngayon nun? Sa sandaling sarap, ay habang buhay na hirap. Ayun. Ganun lang. Para ka lang pumikit na gano'n. Ay, sarap ka lang gano'n. Dugo. Sarap inumin. Problema. Ilang taong kang mabubuhay, naghihirap, palagi kang natatakot. Palagi kang nangangamba, hindi ka makatulog dahil sa mga nangyayari. Pero pag sumunod ka sa utos ng ating Ama, sinunod mo yung kanyang mga bilin, wala kang takot, saan ka pumarin. Siya nawa. Walang mangyayari sa'yo na masama. Puro mabuti na tanggapin. Dahil isa lang ang mabuti, ang mga salita ng ating Ama. Siya nawa. Kaya ito, sabi niya dito, huwag na tayong umasa kay Kristo. Kay Kristo hindi sinabing ka. Hindi sinabing sa kapangyarihan ng Ama. Yung sa salita, ang Kristo kasi pangalan yung kapangyarihan ng Ama, yan nangyayari. Pangalang Kristo. Huwag na natin asahan yan. Dahil yan ang nakasulat. May bago na siyang pangalan. Huwag na nating gamitin yung luma dahil yung lumang pangalan ay binastos yan ng mga tao. Kanilang dinumihan. Ibig sabihin, pag marumi na, palitan na. Pag dinumihan na. Sinira nila yung pangalan. Hindi sinunod. Pinako pa nga. Kung yan ay tinuturing nila bakit hindi nila sana binaliwala yung kanyang mga utos. So, huwag kang papatay, kanya pinagbibili niya, ibigin mo yung kapwa. Ano pinaggagawa ng mga Hudyo? Siyang nagsasabi na huwag kang papatay, pinatay nila. Sige na. Huwag kang papatay, sige na. Anong ginawa ng mga tao? Pinatay. Ngayon, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga ginawa ng kamay ng tao. Utos niya yan anong ginagawa ng mga tao? Ngayon nata, itong araw na ito piyesta ata nung nasunog na ribulto. Anong tawag doon? Nazareno, Black Nazareno. Malaking kaululan yan. Atulan yung sinasabi ko. Malaking kaululan yan. Dahil
Nakasulat eh. Nangangaulol lang eh yung mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sabi kay Jeremias. O, natanan niya, Jeremias 58. May mga tanong tayo ng biglaan. Kung hindi kayo nakahanda. Ito nyo, ito ay kasalukuyan na nangyayari. 50, 50, 30. 58. O, tingnan nyo ngayon. Napanood ko sa TV eh. Sabado daw eh, yung piyesta ng yung nasunog na rebulto na yun, maitim eh, nasunog. Ayun ko, baka kamagong yan. Siguro, no? Baka mabigat eh, makintab eh, baka kamagong yan. Mamahaling kahoy yan. Yan ay kaululan, yung ginagawang yan. Ikabaliwan. O, kita nyo, andun sa Jeremias 50:38. Kita nyo, pakinggan nyo ang sinasabi ko. Ang pagkatuyo ay nasa kaniyang tubig at mga tutuyo sapagkat lupain ng mga larawang inanyuan at sila'y mga ulol dahil sa mga Diyos-Diyusan. Kita nyo? Ito yung sinusundan ko lang ang yapak ng mga salita ng mga propeta. Sila mga yung palang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan yung mga ulol. Kaya sinabi ko kanina. Dahil nakasulat eh. Sila yung mga ulol dahil sa mga Diyos-Diyusan. Yung mga umaasa sa mga ginawa ng kamay ng tao, yan ay mga ulol. Hindi ako nagsabi. Yung banal na kasulatan na nagsabi. Dahil ang banal na kasulatan hindi nagsasalita, kaya sinugo ako ng Ama. Nakasama ng banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan hindi nagsasalita. Ako ngayon ang ginawa ng Ama na sinugo na nagsasalita ng mga banal na salita. Yan. Dahil hindi lahat kasi ng tao nakapag-aral. Ay kung ang banal lang nakasulatan, ito lang mga nakasulat dito, ang maliligtas lang ay yung bumabasa. Paano hindi marunong bumasa? Kaya kailangan maipahayag yung mga salita ng kaligtasan dito na tanging ako lang ang pinagkalooban ng aking Ama. Aking Ama at Ama rin natin kung susunod din kayo na kagaya ko. Siya na po. Oo, katotohanan to. Sinasabi ko pa isang totoong ito. Ito ay hindi pananakot. Sa 4 na bisis mong panunood ng mensahe ko. 4 na bisis na panunood mo ng mensahe ko at hindi ka naniwala. Mananatili sa iyo ang kasalanan mo. Yan ang kasalanan, walang kapatawaran. Parusa ang darating kayo. Sa loob ng 4 na mensahe na napanood mo ako nagsasalita. Yung 4 na yun, napanood mo lahat at hindi ka nagising. Parusa ang darating. Siya na po. Yan ang sabi sa akin ng aking. Ito ay ginagawa ko para sa lahat. Para sa ikaliligtas. Dahil ang sanlibutan talagang nasa panen, nasa palibot na yan ng kalan eh, gagatong na kalan. Susunugin talaga sa sanlibutan. May katapusan ng sanlibutan. At mauunawaan nyo kung hindi kayo hihinto ng panunood sa salita ng huling sugo. Kung ano ang sanlibutan. Dahil maraming hindi nakakaalam kung ano ang sanlibutan talaga. Ang pagkaalam ng iba, ang sanlibutan ito buong lupa. Hindi po gano'n. Ang tinutumbok ng Ama na sanlibutan ay yung mga gumagawa ng kasalanan. Iyan ang tatapusin ng Ama. At ang lahat ng gumagawa ng kasalanan, yung hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan. Siya na po. Kaya ito yung paniningil niya eh. Paniningil niya ito. Ito ang kanyang paghuhukom na nakasulat sa mga gawa 17:30 hanggang 31. Basahin natin. Gawa 17:30. 17:30 hanggang 30.
Ito, basahin natin. Gawa 17:30 hanggang 31. Pakinggan yung mabuti, mga nanonood. Maswerte tayo dahil mas higit sa radyo ito ngayon eh. Dahil yung radyo, nakikinig ka lang eh. Pero ito ngayon, naririnig mo na, napapanood mo pa. Ito, pakinggan yung mabuti at panoorin yung mga sinasabi ko. Gawa 17:30 hanggang 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ito ginagawang armas din ng mga mahilig makipag-debate sa mga namiminuno sa relihiyon. Sabi nila kahit hindi daw sila pumasok sa umanib sa isang relihiyon, ay utos daw dito ay magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ay kahit saan pala sila naroon, pwede silang magsisi. Hindi nila alam. Kahit saan kang dako, pwede kang magsisi. Pero tandaan, may dapat kang harapin. Harapin kung saan ka dapat mananalangin na ikaw ay magsisi. Kung ikaw ay nandoon, nagsisi ka doon, pero hindi mo alam kung saan ka nakaharap. Eh ngayon, saan nagmumula ang kaluwalhatian ng Ama? Yan ang tanong. Baka ikaw ay nakaharap sa kanluran lang. Kaya ay saan ba yan? Timog ba yan? Timog, Hilaga. Mali yun. Ang kaluwalhatian ng Ama nagmumula sa sikatan ng araw. Kaya kung mananalangin ka, ituturo sa atin ng Ama at pinapaalam ko na ngayon sa lahat. Kung ikaw ay mananalangin, haharap ka sa silangan dahil diyan nagmumula ang kaluwalhatian ng Ama sa silangan. Sa sikatan ng araw, nandyan siya. Hindi yung pwede kang magsisi sa lahat ng dako. Ay hindi kumpleto ang paliwanag dito. Kahit nasaan kang dako, basta humarap ka sa silangan. Nasa timog ka man, nasa kanluran ka man, nasa hilaga ka man. Basta yung mukha mo nasa silangan. Yan ang pagdadasal na itinutulong sa atin ng ating. Dahil dyan ka nagmumula. Tatamaan ka ng kanya. Kapayapaan at biyan. Pag dyan ka haharap na mananalangin. At ito nga, itutuloy natin. Sa 31 na tayo. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Okay, nagtakda siya ng isang araw ng paghuhukom. Kaya may paghuhukom eh. May katapusan ng sanlibutan. Ayon sa katuwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Siya naman. Yan ay kaya ang hari dito ay si Isa eh. Si Isa ang hari dito. Siya naman. Siya ang ating sinusunod dito. Walang ibang namumuno dito sa atin kung hindi ang ating Panginoon. Hindi ako ang pinuno dito. Tagapagsalita lang ako dito. Yung salita ng Ama, lumalabas sa bibig ko. Siya naman. Kumbaga sa building o kaya ay tulay, ako lang ginawa ng Ama na engineer. Pero yung pamamahala, yung budget sa Ama, ako lang ang naglilid kung paano bubuuhin. Ako ang ginawa ng Ama na pinaka-engineer. Hindi ako ang founder dito. Ang founder dito ang kapangyarihan ng ating Ama. Siya naman. Hindi ko ito alam. Kung ako ang founder dito, ako lang ang masusunod dito. Kung ako ang founder. Dahil hindi ako ang founder dito, ang ating Ama at ang kanyang kapangyarihan ang nasusunod dito, hindi ako. Yan ang malinaw dito. Kaya ayokong ako tatawagin ako founder. Dahil hindi ko ito kayang buuin. Tinawag lang ako ng Ama na
ikalat ko yung kanyang mga salita. Kung ano ang dapat gawin ng tao, kung ano ang dapat sabihin, kung ano ang dapat kainin upang maligtas. Yan. Siya nawa. Kung anong araw sasamba, kung ilang beses mananalangin sa harap niya sa loob ng isang araw, at kung saan haharap pag nananalangin. Yan. Lahat ng mga ipinag-uutos ng Ama. May mga sabi sa English, protocol. Yan, protocol din yan eh. May patakaran yan, yung hindi basta-basta panalangin. Hindi basta-basta kung saan ka naroon ay mananalangin ka. Dahil hindi lahat ng tumatawag sa kanya ay makakarating sa langit. Andun sa Mateo 7:21, basahin natin. Mateo 7:21. Bagay naman yung engineer na magkulat ng libro. Matthew 7:21. Ito. Matthew 7:21, basahin na natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay, ang papasok lang yung gumagawa ng kagustuhan ng Ama o yung pinag-uutos ng ating Ama. Yun lang ang makakapasok sa langit. Ano-ano yung utos? May pinagagawa. Huwag kang magnanakaw, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan. Ayan ang pambansang kasalanan yan eh. Yung pagsamba sa Diyos, ribulto. Pambansang kasalanan yan. At yan ay pinapatunayan ko. Dahil yan ay nakasulat. Sinugo ako ng Ama upang magpatuto. Siya nawa. Kaya pinapatunayan ko ang lahat niyang salita ay buhay. Dahil lahat ng magagalit sa akin, sa aking Ama nagalit. Siya nawa. Dahil sinugo ako ng Ama eh. Ang sa atin ay lumika. Kaya pag nagalit kayo sa akin, sa aking Ama, doon kayo nagalit, hindi sa akin. At alam nyo ba kung sino yung kinagagalitan nyo, kung ano yun. Kaya pag-isipan ninyo, pag-aralang mabuti, dahil na ganaykan eh, kailangan tayo ay maging marunong. Dahil wala pang nakakaalam eh, kahit isa ng utos ng ating Ama. Marami ng mga sinugo, nagsipagyaman na nga yung mga sinugo eh, mga nauna. Pagaganda ng mga kapilya nila eh, di ba? Pero may pangako sa sinugo. Hindi mag-ahari ang siyol, hindi mag-ahari ang kamatayan sa kanyang sinugo. Yun ang tunay. Basta gumawa ka ng tapat, sumunod ka nang walang bulong-bulong. Ang pangako niya, may buhay kang walang hanggan. O ngayon, pag-aralan yung mabuti, sino ba yung mga nagtuturo ng mga nauna pa sa akin? May buhay ba silang walang hanggan? Ang pangako na naman, pag sinugo ka na, may buhay kang walang hanggan. Lalo ito nga, hindi sa huli. May buhay kang walang hanggan pag sinugo ka. Siya nawa. Hindi maghahari sa'yo ang kamatayan. Maghahari sa'yo buhay. Kaya pinagagawa dito yung sumunod. Kung ano yung pinag-uutos ng anak ng tao. Dahil dito nga, wala pang nakakaalam kahit sino dito. Ako lang. At kayo na nakakarinig ng aking mga salita. Kung kayo maniniwala na ito ang katotohanan, sa lahat ng katotohanan, ito ang pinakatotoo. Siya nawa. Dahil dito nga, kaya sinasabi ko na walang nakakaalam. Ando sa unang Korinto, sinabi na naman ni Pablo ito. Pinabanggit ito, konektado sa pinag-uutos ng Ama. Pag walang kaugnayan sa pinag-uutos ng Ama, hindi ko na binabasa at yan ay kinukontra ko.
Talagang hinaharangan ko yan pag ang mga salita ay pakontra sa utos ng Ama. Ito, unang Korinto 8:2-3. Basahin natin. Unang Korinto 8:2-3. O, basahin na natin. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman, gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapwat, kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Siya nawa. Kilala niya. Pag iniibig mo, ang pag-ibig sa Diyos ngayon ay paano? Yung ba sa pamamagitan ng pananalangin lang? O, panamagitan lang ba yun ng pananampalataya? Yung pag-ibig sa Diyos. Ay may relihiyon din, napakalaki pananampalataya lang pinangangalan. Ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Siya nawa. Pag alam mo yun, yung sumunod sa kanyang mga utos, ay alam mo ang lahat ng mga bagay. Ngayon, pag hindi mo pa alam, hindi ka sumusunod sa kanyang utos, ito yung sabi ni Pablo. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman. Gaya ng nararapat niyang maalaman. Akala niya alam na niya. Datapat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gano'n. Pag umibig ka sa Diyos, kilala mo. Ito ay para sa panito, ay sa ikatatalino ng mga nakikinig. Dahil may malaking relihiyon, kagaya sinabi ko kanina, na ang pinangangalandakan na sabihin sa kanyang mga tinuturuan, pananampalataya. Manampalataya ka lang, ligtas ka. Pero anong sinasabi kay Santiago 2:14? Basahin natin. Hindi sa pananampalataya mabubuhay ang tao. Ito, pakinggan ninyong mabuti. Ay, hindi nga sila naniniwala sa 10 utos eh. Hindi sila naniniwala. Napakasikat na relihiyon na ito. Eh kung tumulong sa tao, ay huwag kang makikipagtulungan sa mga taong kalaban ng Ama. Walang silbi yun. Kung tutulong ka doon sa mga sumusunod sa utos ng Ama, yung iyong mga kapatid, hindi yung kapatid sa paggawa ng masama, kapatid sa paggawa ng mabuti, ang dapat tulungan at ang dapat magtulungan. Santiago 2:14 hanggang 17 at 24, mahaba pala. 2:14. So, basahin natin na mabuti. Kung ang tao nga ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kasi turo kasi ni Pablo yun. Yun ang mali na turo ni Pablo. Ay mas higit itong si Santiago kaysa kay Pablo. Dahil ito hindi na ikisama kay Pablo. Si Santiago. Tingnan natin. Ang sulat ni Santiago. Sa una, si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesus ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalan. Santiago ay alipin ng Diyos ko. Diyos Ama. Basahin natin. Santiago 2:14 umabot hanggang 26. Hanggang 26. Basahin natin ng mabilis. Tandaan nyo, kung sino man sa inyo ang naniniwala sa pamagitan ng pananampalataya lang, ito ang pag-aralan yung mabuti. Unawain nyo para kayo huwag maging mangmang. Dahil ang mangmang namamatay. Ito. Santiago 2:14 hanggang 20. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan?
Ano? Question mark to. Kung ang iyong kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakainin araw-araw, at ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog. At gayon may hindi ninyo ibinigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Nakita nyo? Pag ikaw ay pananampalataya at wala kang gawa, patay. Patay ka, patay sarili. Eh dito sa huling araw may pagbangon ng mga patay. Huling araw. Tandaan nyo, kayong mga nanonood at nakikinig dito. Ulit-ulitin yung basahin ito sa harap ng inyong mga pinuno na nagsasabing ang makapagliligtas ay pananampalataya lamang. O, dito tayo sa 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Patay ah. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Yung pananampalataya pala, maipapakita sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa salita lamang. Dahil kung sa salita ka lamang nanampalataya, panalangin ka lang ng panalangin, ay hindi ka naman gumagawa. Ay hindi lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon, hindi papasok. Papasok. Kababasa lang kanina. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ayun. Yung pananampalataya na walang gawa, yun yung mga nagsisipanalangin lang. Ay 3-4 na bisis ata sa loob ng isang linggo, sumasamba. Puro panalangin, puro pag-awit, pero walang gawa. Hindi naniniwala sa 10 uso. May sarili nga silang. Dahil sila ay may founder, kasi yun ang pinagkaiba sa atin. May founder sila na tao. Eh dito sa atin, ang founder dito hindi nakikita eh. Ang ating Ama sa atin ay lumikha. Yun ang founder dito. Hindi tao. Pero may sinugo siya na anak ng tao. Siya lang. Para magsalita ng kanyang mga salita. Maliwanag. Ang founder dito hindi tao, pero ang kanyang sinugo na nagsasalita dito anak ng tao. Siya lang. Dito na tayo sa 19. Ikaw ay sumampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? No. Kita nyo? Sino ba naman yung taong gusto maging baog? Ibig sabihin, walang kabuluhan. Hindi nagbubunga ng mabuti. Yung pananampalatayang walang gawa, baog. Yung mga sanganga na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol. Siya lang. Kailangan kong magbunga kayong mabuti. At iisa lang ang mabuti, ang mga salita ng ating Ama. Siya lang. Kailangan lalabas sa bibig mo yung mga salita niya at ipakita mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Siya lang. Yan ang tunay na pananampalataya, hindi sa salita lamang. Para huwag kang maging baog upang ikaw ay mamunga ng mabuti. Siya lang. Datapat ibig mo bagang maalaman. Yan, nabasa na natin. Na ang taong walang kabuluhan
na ang pananampalataya na walang magawa ay baog. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Oh, dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Sino yung paggawa niya? Pinutusan niya ng ama na ihain yung kanyang anak. Sa pamamagitan ng gawa, inari siyang ganap. Makati naman, sa pagtupad ng utos. At nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng gawa, ng pagsunod, magiging sakdal ang pananampalataya. Yung pananampalataya walang gawa, pala hindi sakdal. At natutupad ang kasulatan na nasasabi. At si Abraham ay sumagpalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya. At siya tinawag na kaibigan ng Diyos. Kita nyo. Na nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Inaaring ganap ang tao sa gawa, hindi sa pananampalataya lamang. Inuulit ko, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yung mga mangmang, magpakatalino kayo, gamitin ninyo ang inyong isip, huwag kayong magpaalipin sa tao. Sa iisa lang tayo magpapaalipin, sa ating Ama. Sa kanyang mga salita, doon lang tayo magpaalipin. At yun na ilumalabas sa bibig ko. Doon tayo magpaalipin. Ito pa, hanggang 26 ito eh. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutok ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kaniyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kita nyo. Sino ngayon ang nagtuturo na relihiyon na pananampalataya lang tapat mo? Ito ang patunay. Hindi sinungaling ito dahil ito'y alipin ng Diyos. Oh, tingnan nyo sa Santiago. Santiago 1:1. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong si Jesus ay bumabati sa 12 angkat na nasa pangangalan. Ay alipin ito ng Diyos. Yung nagsasabi sa inyo ngayon na ang pananampalatayang walang gawa lamang ang sapat na makapagligtas, sinugo ba siya ng Diyos? Nakasulat ba siya sa banal na kasulatan? Andito ba yung kanyang pangalan? Kailangan nakasulat. Ang mga sinugo kailangan nakasulat. Sabi nga niya, huwag kang lalabas, paano ng bago na nakasulat. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Pag sinabi mong sinugo ko, tapos hindi ka nakasulat sa banal na kasulatan, ay sinungaling ka. Napakalinaw. Kaya sinasabi ko, sinugo ako ng Ama na ang pangalan ko, anak ng tao. Yun ang sinasabi sa English na biblical name daw. Maraming pangalan ako dito. Ako yung anak ng tao, ako yung mga aliw, ako yung sanga ng Panginoon. Sanga na mula sa ugat. Nagtayo ng templo ng Panginoon. Templo ng Panginoon. Nakita niyo na ba mga kapatid na nanonood ang templo ng Panginoon? Kung hindi pa ninyo nakita, makikita niyo dito. Basta huwag kayong magsawa na manood dito, makikita niyo ang templo ng Panginoon. At ipaalam sa inyo ng huling sugo
kung ilan yung haligi ng templo. At kung ilan ang pintuan ng templo. Siya nawa. Yung nagtuturo sa inyo ng mga aral na sinasabi nila, siya sinugo rin. Tanungin nyo sa kanila kung ilan ang pintuan ng kaharian ng Ama. At kung ilan ang haligi. Pag nasabi sa inyo, i-text nyo sa akin. Kung ilan. Maagpan lang kayo. May mga number na mababasa kayo dyan sa ating ini-upload. Anong kwan ba yun? Anong mensahe? Nandun yung mga number na dapat yung pag-textan. May araw na ibinigay namin yung mga number. Pero kung kayo ay apurado at hahanapin nyo pa yun, o kaya hindi pa nakarating sa inyo yung mga sinubo ng mga salita ng ating Ama na kailangan ay maalaman ng lahat. Ito, bibigay ko na lang sa inyo yung number ko. Tandaan yung mabuti, kayong mga nakikinig at nanonood. Kung gusto yung mag-rectang mag-text, o tandaan nyo ang number nito. 0930 020 7373. Bahala na kayo kung hindi nyo matandaan. Sabihin lang sinasabi yan. At anong oras na tayo? Isang oras na ba tayo? Isang oras na. Isang oras na. Kaya ito ngayon, dito na tayo sa huling bahagi na ng ating mensahe. Napakarami sana ito. Hanggang 12. Tayo ay hindi pa nakakaalis dun sa ikalawa. Dito na tayo sa huli. Ito. Kailangan tayo ay maging matalino. Dahil ando sa Joel Job 12:13. Job 12:13. Bilisan natin dahil nahabol tayo ng oras, mga kapatid. Ay, ang oras dito ay talagang mahalaga. Hindi ka makakapasok pag sobra yung oras. Hindi mo ma-upload pag masobra yung oras natin. Dahil nahabol natin dito oras. Job 12:13. Basahin natin ng Job 12:13. Dahil kailangan huwag tayong lalabas sa mga bagay na nakasulat. Job 12:13. Bilisan mo kumain. Job 12:13. Ito, basahin na natin. 12:13 ng Job. Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan. Kaniya ang payo at pagkaunawa. Siya nawa. Nasa Kanya lang. Nasa Kanya ang karunungan at kakayahan. Nasa Kanya ang payo at pagkaunawa. Ibig sabihin, wala sa tao. Wala sa tao. Ngayon, may sinugo siya na nag-iisa ngayon. Nandito, matyaga na palaging nagpapaalala sa lahat. Ito ay 4 na beses sa loob ng isang buwan. Mapapanood nyo ito. Dahil nandito nga, yung Ama atin, siya ang founder dito, siya ang pinuno dito. Ako lang ang ginawang speaker, tagapagsalita. Kumbaga sa tagagawa, manggagawa ng Diyos, gagawa ng Ama. Kaya nasa Kanya ang karunungan, dahil siya ang lumikha na sanlibutan. Lahat mga bagay na nakikita. Kaya sabi niya dito, lumapit tayo sa Kanya upang tayo magkaroon ng unawa, payo,
Kailangan matuto tayong mangaral. Matuto tayong gumawa ng mabuti. Huwag nating pag-aralan yung mga palagi na lang pinapangaralan. Kailangan mamulot tayo ng aral at ipangaral din natin. Mag-aral tayong mangaral. Hindi yung palagi na lang tayo naghihintay ng aral. Yung mga aral, tandaan natin. At i-aral din natin sa iyo. Siya nawa. Dahil sinasabi sa Kawikaan 4:7, Kawikaan 4:7, Kawikaan 4:7. Basahin na natin. Kawikaan 4:7. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Dahil ang karunungan hindi mo makukuha pag hindi mo ginamitan ng unawa. Unawain mo kung ano yung karunungan. Gamitan mo ng pangunawa yung karunungan na ibinibigay. Yung karunungan ay yun yung matuto kang sumunod sa kautusan. Marunong ka na. Karunungan na yun. Unawain mo kung ano ang epekto sa iyo ng pagsunod. Dahil lahat ng mga manggagawa ay tatanggap ng kaupahan sa kanyang mga ginawa. Siya nawa. Sabi dito, sa awit 32:9. Awit 32:9. Nakatandaan natin mabuti. Awit 32:9 ang nakasulat dito. Ating mababasa. Pakinggan yung mabuti. Huwag nawa kayong maging gaya ng kabayo o gaya ng mula na walang unawa, na nararapat igayak ng busal at ng paningkaw upang ipangpigil sa kanya, na kung dili hindi sila magsisilapit sa iyo. Alam niyo yung ibig sabihin nito? Naunawaan niyo ibig sabihin nito? Huwag nawa kayong maging gaya ng mga kabayo o gaya ng mula na walang unawa, na nararapat igayak ng busal at ng paningkaw upang ipangpigil sa kanila, na kung dili hindi sila magsisilapit sa iyo. Ang ibig sabihin nito, huwag nating tuladin yung mga hayop. Kailangan muna tayong parusahan. Talian tayo sa matinding karamdaman upang sumunod tayo sa utos ng ating Ama. Kailangan munang tumanggap ng mga sakit para sumunod. Kailangan munang tumanggap ng parusa at kapahamakan bago ka sumunod. Kasi sinabi nito, huwag kayong tumunod sa mga kabayo, na kailangan tatalian yung muso para sumunod. Yun yung pag tinalian mo kasi yung muso ng kabayo, masakit yun eh. Pag hinila mo yun, hinito siya. Sasaktan eh. Yun ang gagawin natin sa atin ng ating Ama. Pag hindi tayo sumunod, talagang bibigyan tayo ng karamdaman. Yun ang pinakatali sa atin upang sumunod tayo sa Kanya. Pag tayo nakaramdam ng kahirapan, maalala mo. Aalalahanin mo yung kanyang mga utos. At iisa-isahin mo yung inyong ginawa kung ano yung pagkakamali. Pag nakaramdam ka ng parusa, karamdam. Kaya ito ang pangaral sa atin ng ating Ama.
Andun, pa sa Kawikaan. 2:60. Panghuli na. Malapit na tayo. Kabutan na naman. Kawikaan, 2:60. Pakarami pa tayo. Pero yung oras, madamot yung oras natin. Kawikaan, 21:16. 21:16. Kawikaan 21:16, basahin na natin. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Labas ng kaunawaan. Hindi mo hinahanap yung unawa, wala kang pang-unawa. Ibig sabihin, nasa labas ka ng unawa. Wala ka sa loob ng pang-unawa. Walang pang-unawa sa iyo. Ang gusto mo, ikaw lang ang uunawain. Ayaw mong umunawa. Gusto mo palagi kang pinapangaralan. Ayaw mong mangaral. Yun yung sinasabi dito. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Kita nyo. Kailangan unawain nating mabuti kung ano ang sinasabi, tandaan. Pakadalisayin mabuti ang salita ng ating Ama. Hindi pa sa Kawikaan 10:21. Naku, dahil marami na. Karagdagan po dito, matinding paalala sa atin. 10:21 ng Kawikaan. Basahin ko na. Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami. Ngunit ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pag-unawa. Kaya pakaingatan yung mabuti. Kailangan palawakin ninyo ang inyong pag-unawa. Pangkaiwag mamatay. Kaya sinasabi ko, palagi ko rin inuulit. Sinasabi ko naman ngayon, magsigawa kayo hindi sa pagkain na papanin, kundi sa pagkain ibibigay sa inyo ng anak ng tao sa buhay na walang hanggan. At ito na, magpatutuo muna kayo sa mga salita at tayo ay magbibigyan na lang. Panalangin. Nine? Taas natin ating kamay. Tayo magpatotoo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan. Na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na Isa, na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita,